Ay, oho. Kaya mo madali lang eh, no? Buti mo, parang madali. Pero mahirap. Ako. 66 naman na rin. 64, 66. Dito pa sa lugar namin, sa lugar ng biyenan ko, mayaman kami sa bigas. 21,000 lang. Baba ano? Baba. Namamakyaw pala ng ganitong palay. Ang laki rin ng tinutubo. Ganun din. Hello, good morning. Ayan, at panibagong araw. Ang tatay magbibilad ng palay, tutulungan natin. Ayan. So ganito yung ano, kapag bagong ani, kakaani lang kasi dito pag bagong ani, kanya nang ginagawa, binibilad para pagka ano, no, hindi na basa-basa. Ayan, ito kain kanya si Aswang kasi naghuhugas ng plato. Ito ano, makita ba tayo? Nakita. Nakamba sa namin na, kakatitiyo lang ka. Ha? Kaya mo muna, tinignan ko lang kung Mag-green green pa pala, pwede pa ba yan kaya mag-green green pa? hindi nga maganda di kasi. Pag ganyan. Oo, puti-puti di kasi ako natiyo. Palay mga kalogs. Ang maganda. Milaran. Labing dalawa lang naman na yung dito na. 12? Ibenta ko na yung 20 niya. Yung talim na yan kapag... Magkano ngayon kilo ng ganyan? Noon eh, 17 na ako eh. 17 per kilo. Oo. Ilang kilo ba napatak sa isang sakong ganyan? Bisa 60. 60. 17. Mura ah. Ang mahal ngayon ng bigas, ba't ang mura ng kuha sa inyo? Ewan ko ngayon. Sobrang mahal ng bigas ngayon. Sa amin nga pinakamababa 52. Oo, talagang 52. Isipin mo, ang gumiling ka, 2 sako niyan. Nasa 35 kilo na. Pagdiling na ha, wala nang ano. 60, paging ganyan, mga 35 kilo isang sako ng bigas. Pagkano yun sa kwenta? 1.5. So, babayad ka sa 250. Nagilig. Bilad. Ayan. Dito sa lugar na ito, kailangan lagi maaga gumising. Kasi nga, kapag may mga tanim kang mga gulay-gulay, kailangan mong asikasuhin. Ito, mga pinagdaanan sa palay. Pinag-anihan. Hanggang dun yun. Ah, hindi pa pala naani yun, tatay. Yun doon, hindi pa naani. Ano na yun? Wala na laman eh. Naubos Ah, na na? ng Maya eh. Naani na rin. Ubus na ng Maya. Ito eh, itong balebe na ito eh. Hanggang dulo eh. Itong Maya. Ang dali na mga pala. Ngayon, walang Maya. Wala na makakain eh. Ayun, tumamaya yun. Una mo kapalang Maya mamaya. Doon. Pawag na ka, pulbado ng kapal. Hindi kayo naglagay na doon kay Tito Dani, pambugaw. Puno na nga ng pambugaw eh. Hindi nakita. Parang Ang piyesta. dadali pa rin. Wala. Yan. Di tata, ayan na yung huling tanim nyo. Huling tanim na. Malam pa. Malalaman pa. Huling tanim na ata ng tatay ito. Tsaka ng Tito Dani. Alright, so ito, magbibilad nga tayo maya-maya na konti. Patutuyuin lang yung ibang ano kasi pag maaga may hamog pa yung mga yung ito itong pag-ano na ito, may hamog pa. Kaya kailangan tuyong-tuyo para pag inilagay natin ng mga palay dyan, mabilis siya matuyo. Saglit lang yan, tapos hahanguin ulit, lalagay ulit sa sako. So maproseso mga kalugs tong ganito. Ang ganyan. Tatanim ka, alagaan mo, bubugawin pa yung mga maya-maya, ibon-ibon na yan.
Ang tagal ng guguguli mo dito, 3 months. Tapos abono, pampataba, o naman kung anong ganyan. Tapos kapag inani na, magbabayad ka pa. Nasa ba na dyan ba yung ano? Wala na pala. Magbabayad ka pa sa Monster kung tawagin. Sa Halimaw. Tapos pagkaani, sila yung meron din. Tapos ngayon ang gagawin, patutuyuin mo naman ganito, papatagin mo. After na matuyo, ilalagay ulit sa sako, babalik ulit sa sako. Ganon. Ganon ang traditional. Kasi yan, pagka ganyan buntok-buntok ito, kailangan mo na ito. Takapagpatag ito. Ang ganito. Papatagin mo na ng ganito. Ayan o. Ayan, parang hihianin mo, ganun-ganunin mo. Yan. Ganyan, papatagin mo ng ganyan. Ayan. Ayan. Naghahin na kami ng tatay. Para mamaya uho na lang at inaantay lang matuyo. Init ah. Aga-aga pa, ang init na. Right. Palay, inilalatag para matuyo. Alugs. Palay oh, dami yan. Nila ng tatay din eh. Kahapon yata isang araw. Yung bubu nila para matuyo. Tatanggalin niya bawat sako at ganun papatagin. Pinatutuyo-tuyo lang saglit na yung baba kasi may hamog-hamog pa. Para matuyo. Ang dami yan. Hindi, pag hindi mo na ibilad yan, bukas yan, may itim na. Ganyan. Basta eh. Basta ani sa Halimaw, kinakailangan na bukasan, bibilad mo na. Bulok yan. Right. Dami yun. Nasa ubo yun. Dami. Oo, no late. Ibig sabihin, pag inaabot ang ulan niya, papataklob din ang trapal. Papataklob din ang mga logs yung trapal na yun. Hindi tayo. Dito sa Cavite ngayon. Ay, oho. Dami sa bigas dito, daming inaanin. Daming inaanin. Ang problema sa bigas dito, ang problema dito is ulam na lang ng diskartehin mo. Bigas walang problema. Pag ay natuyo lahat, dami yan.
Si Mr. Owner. Ito, pwede yung titig ko yung... Mahirap pakwang, no? Ano, mahirap magbuhat ng bangka. Kaya Hmm. mag... May ilang araw binibili dyan to, Toy. Pero hanggang bukas ano, atuyo ano yan. Tambay. Talaga na sabi, ari na kani, ari lang giling. Kung Hmm. ganito mainit ang araw, kung hindi, hanggang makalawa pa yan. Pwede nang giling pagka ano. Sa semento yan, hanggang bukas lang yan, may ari na yan. Kaya mo madali lang eh, no? Buti din naman, parang madali. Pero mahirap. Kalata mo lang madali maggaya, pero mahirap pa mag ano, maggaya mag-ani. Sa bukiran ba naman dito, wala problema talaga. Bukid ba naman, wala problema bias dito. Gulay, dami din gulay dito. Ginaano na ni Oya, parang kinakalaykay. Para kumalat mga logs, para papahabain niya, para matuyo, para mabilis matuyo. Para pagkatuyo doon eh, sabihin to, pwede na ipagiling. Ito yun mga kalogs, oh. Kinakalat na natin itong palay para matuyo na, diba? So sabi ng tatay, 2 araw to ibibilad kasi hindi rin pwede ng iisa lang kasi nga medyo mura pa, tapos halimaw daw kasi yung nag-ani, kaya basa-basa. Ito yung pakita mo rin. Parang ano lang eh, parang naghahalo na sa bito. Trabaho ng palay, akala nyo ba? Tatuwa ko nga yan. Di lalo na mga inabot yung mga sinaunang panahon. Mano-mano. Ang gagaling naman, hindi, yun napanood natin, yung sinasabi ko siyang rapper na taga Bukid. Ang gagaling magbuhat ng gayo, yung malalaking bimig. Dito lang din nilalagay, mano-mano. Siyempre, sanay na mga yan. Sa likod. Eh, maluwang din ang kabukuran nila eh. Si ano, iba pa na yun? Si Kailay na. Si Kailay. Bukid din yun eh. Ay. Oh, si Kailay. Bukid din yung titigilan nila. Mapapansin nyo, pakita isun mo din. Mapapansin nyo, hindi may iwasan tong gato sa mga halimaw. Yan, kita nyo yung ganyan, oh. Yung putik-putik na ganyan, hindi may iwasan. Oo. Hindi may iwasan niya kasi nadudungkal pati yung lupa. Napapasama. Kasi yung halimaw, isang machine na kasi yun, dadaanan nila, dire-diretso na hanggang sa maging palay. Hindi tulad ng mga panahon dito, inabutan ko dito, pamano-mano yung ginagawa nila, maraming tao na kinakarit nila. Kaya maganda yung ani na ganon. Maganda yung aning ganon, kaso nga lang yung mga nag-aani na patao-tao, nawala na. Sa hirap din naman talaga eh. Kasi ang ano dito, sa ganito, di ba, ikaw may-ari ka ng palayan. May-ari ka ng palayan, ang strategy dito, kapag may-ari ka ng palayan tapos magpapaani ka, 10 piraso, 1 piraso sa mag-aani. Oo. Tapos sa mga magbubuhat, 10 piraso din, isa din na kanila. Kung susuluhin mo yun, hindi 2 ng 2. Kaya yun ang ginagawa ng mga yung may-ari na may halimaw. Sila na rin pati yung kanilang pagbubuhat. Kaya nakakaipon din sila. Yun yung magiging bayad. Galing mo. Kaya ito ang buhay natin sa ganitong probinsya. So hindi probinsya to, Cavite na kasi to. Kaso nga lang ang napagpestuhan kasi ng tatay, siyempre palayan.
Kaya ito magiging buhay talaga natin noon. Noon kasi nakakatulong-tulong ako sa tatay kapag wala akong trabaho. Noon. Eh ngayon, medyo malayo na ako sa tatay kasi nasa Batangas na kami. Hindi ko natutulong-tulungan ng tatay. Solo-solo niyang ginagawa to. Hindi tulad noon. Tugat ko lang naman yan, napakasimple lang naman yan. Napatag mo na ng matibasay yan. Okay na yan. Okay, so kita-kits tayo. So suot na mga mangyayari dito. Baka humaba ang vlog natin dito, maboryo kayo, maboring kayo. Kaya cut muna natin to. Ito na mga krus, napatag ko na. Tapos ang tatay naman yung nagpapangalawang patag. Iba naman kasi ang gamit niya. Akin kanina stainless. Yung gamit yung kanya sa tatay, yung sa kahoy naman na parang kalaykay. Ito na, kukunin niya ibang biga, ibang palay. Right. So ganun lang mga kalogs. Bibilad lang natin ng ganyan yan. Kabilad, may bukas pa. Ang gagawin eh bukas daw, mamaya daw eh tatakpan lang yan. Tapos ibibilad ulit bukas para sigurado daw. Ito magkakakilo na ng palay oh. Tingnan natin bawat isa. Kaya dalawa? Sobre. Sobra? 120. Wala mo na. 65. 60 lang. 64. Ang isang sako pala ng ganun mga kalaws, pumapatak na 64, 60, minsan nagiging 70. Depende. Yeah, 65 naman. 66 naman na rin. 64, 66. Yan pala kabigat na isang sako na yan. Binibili na. Ayan. Dito mga kalog, sa lugar na ito, kwento ko lang hindi man sa yabang, ito totoo po. Dito po sa lugar namin, sa lugar ng biyenan ko, mayaman kami sa bigas. Mayaman kami sa bigas. Kasi nga po, hindi na kami nabili ng bigas. Dito na lang gadaan na every 3 months. Kaya ang ginagawa ng tatay kapag nakakaani, nagtatabi talaga ng ilang sako, mga 20 sak na ganon. Tapos pag natuyo, di nakatambak doon. Kapag kailangan ng bigas, ipapagiling. Mayaman talaga dito sa bigas, mga kalogs. Yan, ganyan lang. Tapos kapag sobrang dami na ng bigas, ay ibinebenta ng tatay. So makikita nyo, kukunti yan. Kasi nga po, explain ko lang, hindi lahat kasi ng lupa ng tatay ay natamnan. Sasabihin ko sa inyo ito. Hindi lupa ng lahat ng tatay dito na tinataniman ay nataniman niya. Tulad nito, ito lang nataniman niya ito. Mula dyan hanggang doon sa baba. Hanggang doon sa baba nataniman. Doon sa kabila doon, ayun, pati doon sa harap, doon sa kabila pa, hindi nataniman ng tatay. Ayun naman mga ano tayo, malagkit. Yun nandun nakatanim doon. Hindi nataniman lahat, pero kung nataniman niya mga kalog, sa umaabot ng mga ano dito mga umaabot ang ani ng tatay, mga 200 sako, mga gano'n, 200, 300 sako, mga gano'n, 300, 200, depende. Iba kasi, ang ibang pali kasi minsan payat. Tapos itong kabila namang ito, tulad dito pinepestuhan natin to, ito tinataniman din to ng palay noon. Ito mula do sa anong yun, tinataniman din ng palay. Ngayon simula nung nawalan kami ng garahe dito sa harap, kaya yung nawala kami ng garahe, teka, liwanag ko lang. Nung nawala kami ng garahe dyan, pinatanggal kasi may-ari na ng halos tapat na yan. Binigyan lang tayo na right way kasi compound ito ang mga lupa dito ay mga titulado. Ayan, mga bahay-bahay na yan, titulado lahat yung mga kalogs. Kaya may right way kami. Tapos ito, kita nyo naman hindi natin naman ng Tito Danny mula dito. Hindi natin naman.
Mula doon, sulok-sulukan na yun. Sulok-sulukan na yun. Sulok-sulok na yan. Paikot. Ayun. At kinikilo na nila. Oh. Tingnan natin kung makakamagkano tong palay ng tatay. Retire na ako, 50 taon na. Nagkasaka. Kaya talaga 50 taon. Ba? Hindi pa siya alis na. Isa taon. Ayun, maganggan yung isa, 58 lang. Ngayon ba talaga 60 pataasan. High school ako eh. Kasal eh. First year high school daw ang tatay, nagsasaka na. $61. Pagkanin pa ako, yok na eh. Wala na. Hindi, 50 taon. Walang panda. Nakapay nga ako 10 taon ng mga saka. Alam mo na taon lang. Mati na, lilimasa ako na. Ito ipupuliduhin ng are. Ito ay okay pantapakan kasi nasa palay pa, nasa shell pa sila. Kaya okay panatapakan namin tsinelas tayo. Baka sabihin ng mga viewer natin, ba't tinatapakan ng palay? Okay lang yan. Gabi ko, be. Yung mga may mabigat katulad ng 66 nung kanina, 65. Bigat nun. Naman natin. Yung pantay-pantay. Siyempre yung binubuhat naman natin, bigat din talaga. Sadya. Ayan, matutuyo-tuyo na yun. Alay na. Magkano? 20 kasako. 62. Lang? 62. $62.60. Tapos na. Alamin natin kung makakamagano ang tatay. 20 kasako, alamin natin kung makakamagano. 1,221 kilos yung 20 sako. Oo. 1,221 kilos times 17. 17 per kilo ang kuha nila eh. 17 pesos ang kuha nila. No? Ayun. So magkano yun? Nasa 21,000 lang. Baba ano? Baba. Ayan o. Tuyo na yan dyan. Patutuyo na natin. Antin-antin makatuyo yan dyan. Lagyan na natin sikit na ito. Ayan o. Bigyan natin sikit ng tatay. Okay, mamaya na rin babayaran. Alright, so balik na tayo. Okay na yun. Okay na yun, palay na yan. Patutuyo na lang maghapon. Stiklop. Patuyo ulit kinabukasan. Ayun mga kalogs, 1,221 kilos ang 20 sako na nandun kanina. Yung pinakailo ng tatay. So i-times lang natin sa 17 pesos. Alright. Hi. Okay, hi vlog. Dali. Hi, Bob. Hi vlog. Ay, ikaw ate. You too. Ate, come here. Ulit. Speak again.
Hi vlog. Bag. Ang haba na ng buko, pagupit ka na nga. Ah. Ate, come here. Ano naman yung tinadali mo dyan? Ang dami mo na, kahit nainom na juice, tama na. Enough na muna, baka ang tiyan may sumabog na. Maghaya mo, hi vlog. Sipas. Dito. Sipas. Oh, slips, oh. Ano ko muna dito, hi vlog. Hi, bag. Dito, look. Okay, 1, 2, 3, go. Hi vlog. Hi, bag. Hi vlog. Alright, so mga kalogs, nagkwenta ako. Nagkwenta ako about sa mga bentahan pala ng ganyan. Mga kalos, yung mga namamakyaw pala ng ganitong palay. Ang laki rin ng tinutubo. Ganun din. Halos ganun din yung tinutubo nila. Minsan mas mababa ng konti lang. Nagkwenta ako eh. Sabi nga ng tatay, sa isang sako na yon, pag natanggal ang mismong palay doon at natira ibigas na, so 60 kilo, magiging ano raw yun, magiging 35 kilo. Sabi ng tatay, mga 35 kilo o 40 kilo. So tinimes ko, sa bentahan ngayon ng palay, ang pinakamababang tinimes ko ay 50 pesos lang. Mga kulo sa 50 pesos lang. Ay kung medyo mataas-taas pa yung bigay nila at medyo maganda yung quality ng bigas, ay di lalo na, mas malaki pa yung tubo nila sa mga mga nag-aani at nagpapalay. Katulad na yan. Ganun pala yun. Oo, kaya masarap pa talaga dito. Mamamakyaw ka talaga ng palay. Yun ang nasa plano ko noong mapanahon na yun eh. Kung meron lang tayo mga kahit L300. Ay, sabi ko nga sa iyo mga kalogs, L300. Tapos dadali natin sa Batangas. Oo, di ba 17 pesos lang. Dati naging 13 pesos nga lang yung pakyawan dito noon. Ngayon 17 pesos lang yung pakyawan, di ba? Tapos ang mahal ng bentahan ngayon ng bigas. Ang laki din ng tubo nila, yung sample. Ang nabenta ng tatay doon nasa 20,000 o sabi natin 21,000 ang nabenta ng tatay. Tapos kapag naging bigas yun, bibilad pa rin nila yun. Pag naging bigas yun, bebenta nila, ay malaki. Halos kalahati, mga 40,000 na mabebenta nila lahat-lahat doon. Hindi bawi yung ano nila. Ang laki ng tubo. Alright. Mga kalogs, ito lang yung vlog natin about to sa palay. At hindi lang natin talaga naabutan yung pag-aani, yung inaani nila yung palay. Ang tawag nga doon ay halimaw, na talagang diretso palay na yung ibabalik sa inyo. So ayun. Nakamagkano kay tatay sa 20 kasako? 21. 21,367. Yan ang benta ng tatay. 20 kasako lang yon. Ay kung nagkataon dati ng malakas ang anihan din nasa 200 sako. Di ba? Ganon. Noon sa tatay lang yun, 200 sako, 300 sako. Sa tatay lang mag-isa yun noon. Kaso nga yung mga lupa-lupa doon naparentahan ng tatay, tinanim ng tatay ng gulay. Kaya hindi na lahat ng lupa doon ay nasakahan. Ayun. So yun mga kalogs. Napakasimple lang ito. Buhay probinsya talaga tayo. Buhay magpapalay. Ganun ang buhay ko noon dito. Ay mga kalogs, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Thank you so much sa inyo lahat dyan. I love you all. Kita-kits ulit sa susunod na vlog. Huwag po kayong mainip. Huwag pa kayong tawag doon. Mag-antay lang po kayo. Dire-diretso po itong vlog natin dito. Sana po magustuhan nyo yung mga bawat vlog ko dito sa probinsya ng Imus, Cavite. At siya na kayo ay panibago to sa inyong panonood. Dahil iba strategy natin dito. Alright mga kalogs, I love you all. Everyone, bye-bye.